Noong Nobyembre 5, 1975, isang nakakagimbal na insidente ang naganap sa Apache Sitgreaves National Forest sa Arizona, USA. Isang lalaki ang biglaang nawala sa loob ng 5 araw at nang siya'y bumalik, dala niya ang isang kwentong hindi kapanipaniwala. Dinukot siya ng mga nilalang mula sa ibang planeta. Ito ang kaso ni Travis Walton, isa sa mga pinakakilalang alien abduction cases sa kasaysayan. Si Travis Walton, isang 22 taong gulang na lumberjack, ay bahagi ng isang grupo ng 7 manggagawa sa pangunguna ni Mike Rogers. Ang kanilang trabaho ay magputol ng mga puno at linisin ang kagubatan bilang bahagi ng isang government contract. Habang pauwi mula sa trabaho bandang alas 6 ng gabi, sakay ng kanilang pickup truck, napansin ng grupo ang isang kakaibang liwanag sa loob ng kakahuyan. Nang sila'y lumapit, nakita nila ang isang higanteng lumulutang na sasakyan, isang UFO na tila gawa sa makintab na metal, na may umiikot na liwanag sa ilalim. Si Walton, na puno ng pagkamangha at pagkasabik, ay bumaba mula sa sasakyan at lumapit sa UFO sa kabila ng babala ng kanyang mga kasama. Bigla na lamang itong nagbuga ng isang napakalakas na sinag ng liwanag na tumama kay Walton, at dahilan upang siya'y tumilapo ng ilang metro palayo. Sa sobrang takot, agad na pinaandar ng kanyang mga kasamahan ng sasakyan, iniwan si Walton sa kagubatan at inisip nila na siya'y maaaring patay na. Matapos ang ilang minuto, nagdesisyon ang grupo na bumalik upang hanapin si Walton, ngunit wala na siya sa lugar kung saan siya bumagsak. Agad nilang iniulat sa mga otoridad ang pangyayari, ngunit wala silang ebidensya upang patunayan ang kanilang kwento. Dahil sa misteryosong pagkawala ni Walton, pinaghinalaan ng mga pulis ang kanyang mga kasamahan. Sa isip ng mga investigador, maaaring pinatay si Walton ng kanyang mga kasama, at ang UFO story ay isang palusot lamang upang pagtakpan ang kanilang krimen. Upang patunayan ang kanilang pagka-inosente, sumailalim sila sa lie detector test at sa sorpresa ng lahat, pumasa ang halos lahat sa kanila na nagpapahiwatig na nagsasabi sila ng totoo. Matapos ang 5 araw noong Nobyembre 10, 1975, natagpuan si Travis Walton sa isang gasolinahan sa Heber, Arizona. Siya ay gulong-gulo, takot at gutom na gutom. Nang siya'y mahimasmasan, ikinuwento niya ang kanyang nakakapangilabot na karanasan. Ayon kay Walton, matapos siyang tamaan ng sinag ng liwanag, nagising siya sa loob ng isang hindi kilalang silid. Una niyang inakalang nasa ospital siya, ngunit nang kanyang tingnan ang kanyang paligid, nakita niya ang 3 maliit na nilalang na nakapaligid sa kanya. Ang mga nilalang ay may malalaking ulo, maliliit na katawan at malalaking mata, katulad ng tipikal na imahe ng gray aliens. Sinubukan niyang tumakas at inatake ang isa sa kanila, ngunit agad siyang iniwan ng mga ito. Maya-maya, ibang grupo ng mga nilalang na mukhang tao ang lumapit sa kanya. Matatangkad, may asul na uniforme, at may kaanyuang halos kahawig ng mga tao sa Earth. Siya ay dinala sa isang silid kung saan nilagyan siya ng isang uri ng maskara sa mukha at siya'y nawala ng malay. Nang magising siya, nasa kagubatan na siya muli, malapit sa lugar kung saan siya nawala 5 araw ang nakalipas. Matapos ang kanyang pagbabalik, sumailalim si Travis Walton sa iba't ibang pagsusuri at investigasyon. Siya ay sumailalim sa lie detector test, kung saan lumabas na hindi siya nagsisinungaling tungkol sa kanyang karanasan. Ipinadala rin siya sa medical examination, kung saan napansin na siya ay tila hindi kumain o uminom ng kahit ano sa loob ng 5 araw, ngunit walang senyales ng dehydration o gutom. Ayon sa ilang eksperto, may mga bahagyang bakas ng sugat sa kanyang katawan na tila gawa ng isang hindi pangkaraniwang pamamaraan ng medikal na pagsusuri. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy na may mga taong hindi naniniwala sa kanyang kwento, at may mga nagsasabing ito ay isang hoax o gawa-gawa lamang. Pagkalipas ng maraming dekada, nananatiling matibay si Travis Walton sa kanyang pahayag. Hindi niya kailanman binago ang kanyang kwento at patuloy niyang ipinagtatanggol ang kanyang karanasan bilang totoong alien abductees. Sa kabila ng maraming skeptics, ang Travis Walton abduction case ay isa pa rin sa pinaka-pinag-aaralang UFO abduction cases sa mundo. Noong 1973, isang pelikula ang ginawa batay sa kanyang karanasan, ang Fire in the Sky,
na lalong nagpasikat sa kanyang kwento. Hanggang ngayon, walang matibay na ebidensya upang mapatunayan o pabulaanan ang kwento ni Travis Walton. Gayunpaman, ang kanyang pagkawala sa loob ng 5 araw, ang testimonya ng kanyang mga kasama at ang mga pagsusuring kanyang pinagdaanan ay patuloy na nagpapalakas ng hinala na maaring may mas malalim na katotohanan sa likod ng kanyang kwento. Totoo kaya ang sinabi ni Walton? O ito ay isang maingat na planadong panlilinlang? Ikaw, ano sa tingin mo? Ilagay ang inyong saloobin sa comment section at huwag mong kalimutang i-like kung nagustuhan mo ang videong ito. Malaking tulong na yan para sa aming maliliit na content creator. Mag-subscribe na din kayo at i-hit ang notification bell para maging updated sa mga susunod na video.